Sino ang dapat managot? Yan po malaking tanong ngayon sa malagim na sinapit ng 14 na estudyante at driver ng naaksidenteng bus sa Tanay, Rizal. At sabi pa ng mga estudyante, sapilitan daw ang naturang out-of-town training para makapasa sa kanilang National Service Training Program o NSTP course. Attorney Gabby, ang school bus ba o ang bus driver o yung kumpanya ang dapat may pananagutan dito? Well, of course, generally, ang una nating pagbabalingan ng atensyon dapat ay yung bus driver at ang operator dahil masasabi nating sila or yung driver ang proximate cause o talagang naging cause ng aksidente. At ayon nga sa kaso ng Perenya versus Zarate and PNR, malawak na maituturing ang definition ng isang common carrier. Iba kasi umiiwas ay hindi naman kami tulad ng ordinaryong bus na nagpa-fly sa EDSA. Yes. Diba? Kami ay nakipagkontratahan. So, hindi kami common carrier. Pero sa kasong to, sinasabi ng isang common carrier o isang pampublikong sasakyan, may naiibang tungkulin at responsibilidad sa mga pasahero. May kontrata kasi ang pasahero at ang bus company na tinatawag na contract of carriage at ang responsibilidad ng serbisyo ay extraordinary diligence. So may obligasyon ng bus at ang bus company dalhin ang pasahero at ang kanyang bagahe sa destination ng buo at walang aksidente. Kaya kung merong mga aberya sa ilalim ng batas ukol sa common carriers, may presumption po kaagad na may pagpapabaya ang bus at sila ang may obligasyon na patunayan na hindi sila ang dapat maging pabaya. Ito, attorney, dalawang bus company ang na-involve dito dahil ang nakakontrata daw ng Besling College ay itong Harana Tours. Itong Harana Tours naman ay nag-subcontract daw sa Panda Tours na siyang na-aksidente ngayon. Ano ang nasaan ang liability dito? Ang position ko dyan palagi ay kung sino, unang-una, hindi dapat obligasyon nung eskwelahan na yung tumakbo at maghanap kung sino ang dapat niyang habulin. So, unang-una, may liabilidad ang palagay ko lang. Ito ay personal at depende sa kung anong nalalaman natin na facts as of now. But usually, I would say, kung sino ang kakontrata mo at hindi natuloy ang usapan tungkol sa kontrata, eh siya dapat ang managot. Ngayon, kung ang pakiramdam niya, dapat yung bus company na siyang nakipag-subcontract, bahala siyang habulin naman ng bus company. Okay. But of course, as far as the school is concerned, pwede niya sigurong kasuhan ng sabay dahil yung bus driver na naging pabaya o yung nag-ooperate ng bus na yan at yung kasing kanyang kasama na naging kakontrata ng eskwela, sila dapat pareho ay managot. Yung school naman, attorney, pwede bang kasuhan? Well, kung may ipapakita mo yung pagpapabaya, di ba, kung pwedeng kasuhan. Kasi baka naman sabihin natin alam na pala niyang halimbawa ang isang eskwelahan, naghahanap ng kung sino bang serbisyong hahanapin, alam na pala niyang may track record o may history ng pagpapabaya, maraming aksidente. Pero yun pa rin ang kinuha niya dahil napakamura. Okay. Ay masasabi nating hindi siya nag-exercise ng required diligence. At dito so yung depende sa facts of the case, dapat yung eskwela kasi, although ito medyo naiiba, di ba? Kasi mga college students, hindi na mga menor de edad. But still, sabi nga ng CHED, dapat magsasubmit din sila ng mga, ano ba yung risks associated with a particular field trip halimbawa. So hindi naman kaagad off the hook yung paaralan, kailangan din natin suriin ang mga circumstances. May waiver daw Pinapapirma naman usually yung mga bata ng waiver pag sila mag-field trip na ganyan. Does that waiver, get them off the hook? Ika nyo nga. Well, unang-una, yung general rule po sa ilalim ng batas natin, all the waivers are allowed. And against public policy, ang isang waiver na mag-excuse kahit na ito ay gross negligence na. So, it's not automatic. Of course, alam naman natin yan, Ivan, bilang isang magulang na merong school-age children, medyo kung minsan ayaw mong pumirma, kasi customary for the schools. Pero kung minsan ayaw mo namang pumirma ng waiver, kasi parang ang feeling mo, ay hindi kayo dapat, di ba, naghuhugas kamay, wala kang nangyayari, di ba? Pero alam po natin, pero bilang isang magulang, ayaw mo naman kaagad na, ay hindi ka pwede magpunta sa field trip. Ikaw lang ang magiging magulang at magagalit naman sa iyo ang anak mo. But of course, ito pong waiver, kahit na po merong ganyan, ay hindi naman po off the hook kaagad ang mga paaralan o kung sino man ang nagpapa-sign ng ganyan. Aside from the fact na pwede nating sabihin, dumating na lang yung waiver na yun, pinapirmahan lang sa akin, hindi ko naman talaga nabasa. Kasi nga, there's an element of force. Pwede nating sabihin pagdating ng waiver na yan. So, isa din niyang maaaring isang argumento. Pero kahit na ano pa yan, whether merong waiver, kay wala,
siguro hindi dapat papirmahin ng mga magulang ng ganun-ganun na lang nang nawala silang liabilidad kasi nga they should always exercise that degree of responsibility over our children. At tingnan po dyan sa mga school bus service, sa mga bus company, wala pong amount, kahit na po sabihin natin dito na meron kang kaso laban sa inyo, walang amount of damages, walang amount of danyos ang magiging sapat kung ang mga anak natin ay masasaktan o mawawala sa ating mga piling. So, at yung mga, well, kailangan nating i-review ang lahat ng yan. Pero, kuminsan nga kasi, it's a business, diba? Pero, it's a business that's concerned with lives. So, Yes. hindi pwedeng padalos-dalos lamang. Maraming salamat, Atty. Gabby. Maraming